Ang atin pong key scripture ay nasa John 20, 11 to 18. But Mary was standing outside the tomb weeping. And so, as she wept, she stooped and looked into the tomb. And she saw two angels in white sitting, one at the head and one at the feet, where the body of Jesus had been lying. And they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I don't know where they have laid him." When she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, are you weeping? Why are you weeping? Whom are you seeking? Sino hinahanap mo?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." No? She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher, teacher. Jesus said to her, "Stop clinging to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brethren and say to them, I ascend to my Father and your Father, and my God and your God." Mary Magdalene came, announcing to the disciples, "I have seen the Lord," and that He had said these things to her. So ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito, walang iba, kundi Mary Magdalene. I believe marami sa atin ang nakakakilala sa babaeng ito. Kung meron mang mga biblical characters na agaran, kabisado ng mga tao, isa po si Mary Magdalene. Unless otherwise, meron sa inyo hindi nakakakilala sa kanya. Meron po bang hindi nakakakilala kay Sister Mary Magdalene? Of course we know. Kilala natin ang babaeng to dahil una merong awit patungkol sa kanya. O, di ba? Hindi po scripted yun, spontaneous yun. May mga lugar na pinangalan ng Magdalena, may mga institutes na pinangalan ng Magdalene Institute, and so on and so forth. Hindi lamang yun sa mga pelikula, madalas natin siyang nakikita na po-portray ang sister natin na ito. Pero mas maganda po na biblically kilalanin natin si Mary Magdalene. And sa tulong ng Panginoon, makarelate tayo sa kanya. Kahit tayo mga lalaki, no? Kahit tayo mga lalaki, makarelate po tayo sa ating sister, kay Sister Mary Magdalene. Pero bago po ang lahat, gusto ko munang banggitin, malaman natin yung mga myth, mga kwento-kwento, yung mga urban legends surrounding Mary Magdalene. At ang pinakauna, of course, dito muna tayo. Ang unang chismis, no? Ang unang chismis, Jesus and Mary Magdalene were secretly married and they had children. Di ba maalala ninyo, merong sumikat ng pelikula nung araw, no? The Da Vinci Code. Yan pong Da Vinci Code, kapag tinignan nyo yung libro, nakalagay po, kung saan category siya nakalagay, fiction. Sa fiction po siya inilalagay. Pero for some reason, maraming tao, kahit ang nakalagay na nga sa libro, fiction, hindi historical, tinatanggap pa rin as katotohanan. Fiction po yun. Gayun pa man, bago naman kasi nakarating kay Dan Brown yan, bago niya naisulat sa kanyang aklat, marami na kasi mga urban legends na kumakalat. No? The Holy Grail, Holy Blood, Holy Grail. Nung araw po, bago pa yung Da Vinci Code, mga 1980s, bali parang si Cody pa lang ako noon, mahilig na akong magbasa. No? Mahilig po, marami po akong libro nung araw. Ang paborito kong hangout, National Bookstore. Nag-jeep ako doon, papuntang National Bookstore sa EDSA, yung tapat ng Shangri-La. Maganda pa nung araw yung lugar na yun, napakaaliwalas. Yung pong favorite hangout ko, I love books. I love reading, mga kapatid. Hindi lamang yun, dun sa mismong sa Pasig kasi, sa plaza, meron dang Pasig Library and Museum thing. Kung hindi nyo ako makita sa bahay, hindi nyo ako makikita sa barkadahan. Laman ako ng library.
Kung hindi man, National Bookstore, I'm reading. Kung hindi ko kayang bilhin, binabasa ko na doon. Next time, babalikan ko na lang. No, walang pambili eh. Pero ang isa, naalala ko nun, pinag-ipunan ko talaga, bumili ako ng libro, bumili or humiram, I think bumili ako nun, yung nga Holy Blood, Holy Grail. Yun yung kwento, yung mahabang mythology, or kwento-kwento, pasa-pasang kwento-kwento lamang, patungkol nga dun sa Holy Grail. Of course, alam natin si King Arthur and the Knights of the Round Table na yung kanilang number 1 na hinahanap or pinagpipitagan ay yung Holy Grail na tinatawag. Ano ba yung Holy Grail? Yun yung ginamit daw ni Jesus Christ na kopita doon sa Lord's Supper. Yun yung Holy Grail na tinatawag. Ngayon, lumipas sa mga panahon, ng panahon ng mga Knights Templars, babalik tayo sa Dark Ages, no, pagbagsak ng Roman Empire, no, panahon ni Saladin, nagkaroon ng grupo, sekta, ng pangalan ng Knights Templar. Ang isa sa kanilang kine-claim, no, yung ang Holy Grail nasa kanila. Yung King Solomon's treasures and so on and so forth. Yan po, laman ng mga pelikula ngayon. Pero meron po yung mga kwento na nag-ugat pa nung araw. Meron po yan. Ngayon, ang isa sa kanilang mythological na paniniwala, yung Holy Grail itself is not really the cup. But that was Mary Magdalene. Kasi kung titignan mo nga naman daw yung korte ng cup, is like the womb of the woman. Okay? Kaya meron sila natawag ng sangria or sangre or blood. Holy blood, Holy Grail. Ang tunay na Holy Grail daw, according sa mythology, is the womb of Mary Magdalene na dala mismo yung yung baby, yung dugo ni Jesus Christ. Mahaba po yung kwentong yan. Hindi, yung pong Da Vinci Code, that's nothing compared sa mga naunang mga aklat na ganyang kakapal. Talagang pinag-aralan niya ng mga historians. Yung nga lang, of course, after Christ entered my life, for me, those are also fictions. They are fiction. Regardless kung may mga pictures silang patunay na talagang naging mag-asawa si Jesus at si Magdalene, I do not believe. Because meron akong Bibliang pinagbabatayan ng tunay na kwento. So yung po ang unang chismis patungkol kay Mary Magdalene. Mag-asawa raw sila Jesus Christ at nagkaroon sila ng anak. At ngayon daw hinahunting nila kung sino yung mga anak ni Jesus. As in talagang ginawang literal. Mga anak ni Jesus. Nakapag tinignan mo ang dugo ni Jesus. Ang tanong ko, paano man nalaman? Meron bang natirang DNA man lang si Jesus Christ for you to say na yung batang ito ay anak ni Jesus? Of course, nothing. Walang iniwan ng Panginoon. Ganun po katalino ang Lord. Wala siyang iniwan na pwede mong pagkuhanan ng buhok. Meron bang naiwang buhok ang Panginoon? O pinagputulan ng kuko? Meron ba? Zero. Nasaan na yung itinusok sa kamay niya, yung mga pako? Nasaan yung mismong krus? Those are the stuff of legends. Na kapag meron ka kahit kapirasong kahoy mula sa krus, anting-anting yung kapatid. Pag nakita ka ng aswang, matatakot sa'yo. Those are the stuffs of legends. Mga kwento-kwento lang na wala naman talagang pinagbabasihan and they're not really historical. Chismis number 2, that Mary Magdalene wrote a book titled The Gospel of Mary. Isa po yan sa tinatawag na apocryphal books. Yung pong Biblia ang ginagamit natin, meron lamang yung 66 books. Yun po yung talagang original na bilang ng mga books inside one book. 66. Ngayon po, yung nga lang, of course, alam natin sa ibang reliyon, meron silang tinatawag na deuterocanonical, di ba? Meron Tobit, merong Bell and the Dragon. Yun yung ginagamit ng ibang reliyon. Ang tawag doon deuterocanonical. May mga apocryphal books. Hindi lamang 66 books ang meron sila sa Biblia, mas marami. Hindi po natin tinatanggap yon. For your information, we are not using Deuterocanonical Bible. No. Kasi po merong apocryphal books na tinatawag. Hindi lamang 66, katulad ng ginagamit natin. So mag-iingat po kayo. Tingnan ninyo yung mga Bible ninyo, baka naman Deuterocanonical yan. Don't use that. Naintindihan niyo pa yung Deuterocanonical? Alam po niyo ba yung apocryphal books na tinatawag? Nanggaling tayong lahat sa isang malaking relihiyon. Sa bagay, tinatago kasi nila yan eh. Ako, nung maging Kristiyano lang ako, saka ako nalaman na may dagdag pala eh. No? Yung po kasing Deuterocanonical na extra scripture sa Biblia ng ibang relihiyon, isang malaking relihiyon, nandun kasi yung patunay na meron talagang tinatawag na purgatorio.
That's why in-include nila yung extra books, apocryphal books. Ngayon, bukod dun sa apocryphal books na ginagamit na ibang relihiyon, meron pang mga librong lumabas daw later on. At isang araw sa natuklasan nila, the Gospel of Mary. Hindi rin po natin tinatanggap yan. Lately lang, napansin nyo ba, patungkol sa current events, siguro mga few months ago, nakita na raw yung mismong libingan ni Jesus. Nakita rin na sa ilalim ng kuweba, talagang naka-inscribe, nakaukit sa semento, dun sa tomb, no? Yung pangalan ng Lord, yung pamilya mismo. Joseph, si Mary, at maging ang ating Lord. We do not believe those things. We do not believe those things. Ano pa? Chismis number 3. Na si Mary Magdalene daw, adversary to Peter. Magkaaway daw yung dalawa. Kasi nag-uunahan, sino ba ang leader ng church? Marami po kasing lumabas ng mga apocryphal books bukod sa Book of Mary, no? The Book of Barnabas. Maraming lumalabas ngayon. Kung mahilig kayo sa current events, ang sa akin lang, kung ano mismo na nandoon na sa Biblia ang hawak natin, yung 66 books, wala na kayong ibabawas, wala na kayong idadagdag. Be careful sa mga ganyang klase ng claim. Walang sinabi sa Biblia at nagtalo si Peter at si Mary Magdalene kung kaliwang paa ba o kanang paa ang unang hugasan. Walang sinabing ganun. Si Peter po ang leader ng church after the Lord. Malinaw yon. And of course, panghuli po, marami yan, pero ilan lamang to, number 4, that Mary Magdalene was the beloved apostle, not John. Kasi kilala po natin si John the Beloved, di ba? Yung sumulat na aklat ng Revelation. Kaya po siya tinawag na John the Beloved. Siya yung laging nakaganon sa Panginoon. Parang yung mga magkakaibigan, yung mga babae mismo, mahilig sila sa ganyan eh. Nagyayaka pa, holding hands pang ganyan. Mga lalaki kasi pag ginawa mo yun, iba ng dating eh. Pero si John the Beloved, ganun po siya sa Lord, laging nakasandig. Ano po yun, Lord? Ganun siya. Lagi siya nakadikit sa Panginoon. Kaya nga, literally, malapit siya sa puso ng Lord eh. Imagine that, nandyan talaga siya. Kaya ang tawag sa kanya John the Beloved. Pero according sa ibang apocryphal books, hindi raw si Mary Magdalene. Kaya nga po kung titignan niyo raw yung ang tawag nila Last Supper, yung painting ni Leonardo da Vinci, di ba? Yung fresco na yon. Kung titignan mo nga naman yung nasa kanan ni Jesus Christ, babae eh. And for them that was Mary Magdalene. No? At ito pang isa pa nakakatawa talagang mga kaisipan ng tao, mga unbelievers. Kung papansinin mo yung lamesa, kasi lamesang mahaba, andyan si Jesus Christ, andyan si Mary, mukhang makadikit siya ang mga hita nila. I think something is happening here. Something fishy. Kasi meron daw kasing relasyon yung dalawa. Mag-iingat din kayo sa mga painters na yan kasi they are hiding something, some idea sa kanilang mga paintings. No, yung Last Supper na yon na painted nga ni Leonardo, it has lots of meanings inside it. Mona Lisa, no? But Mary Magdalene, pati ba naman ang babaeng ito, hindi lamang yan, maraming mga kwento-kwento patungkol sa kanya. Pero dito muna tayo. I believe maging tayo man, mga kapatid, nakakaranas tayo ng mga ganyan, mga maling kwento. Yung mga nagiging biktima ng chismis. Kaya nga po mga kapatid, yung pagiging chismoso, kasalanan po yun. Yung gossiping, kasama yun eh. Kasama yun sa hindi dapat ginagawa ng Kristiyano. Huwag pag-usapan yung tao, ika nga, kung wala siya. Nandiyan siya kanina, hindi mo tinanong. Di ba? Oo nga naman. Nandiyan na, tagal ngang kumain eh, hindi pa tinanong. Kung kailan umalis, saka mo ako tatanungin patungkol sa kanya. Sana tinanong mo na mismo yung tao. Anything po kasi na haka-haka patungkol sa isang tao, na nakuha mo naman sa iba, hindi mismo doon sa taong yun, kapatid, mag-iingat ka na dyan. Marami nang dagdag, marami nang bawas yan. And I do believe, maging tayo man, naging biktima ng ganyan. No? Me myself, marami mga kwento-kwento, mga mythology, di ba? Mga walang katotohanan kwento surrounding me na ginawa ng maraming taong in the first place, hindi naman ako talaga kilala. Ang husay mo hindi mo naman ako kilala pero ang dami mong nasasabi about me. Saka hindi ko alam yung sinabi mong nangyari sa akin You know, once in a while nagiging biktima rin tayo pero mag-ingat po. At makaka-relate tayo kay Mary Magdalene. Marami po yan. Myths surrounding Mary Magdalene. Magbibigay po tayo sa pangalawang point. Dalawa lang. Ano ba yung mga popular assumptions about Mary Magdalene sa Biblia?
Number 1, according sa iba, she was the anonymous woman who anointed Jesus' feet and wiped them with her hair. Maraming nasasabi, si Mary Magdalene daw yan. Pero wala pong pangalang ibinigay. Kahit po, pag balik-balik ta rin ninyong Biblia, walang sinabing si Mary Magdalene yun. Pero ang point po kasi, kapag pinag-usapan na maruming babae, Mary Magdalene na kaagad. Kaya nga, again, kailangan nagkaroon ng kanta, di ba? Imagine nyo kung doon kayo nakatira sa Magdala. Kasi po yung Magdalene, ibig sabihin parang Nazarene. Jesus of Nazareth. Kaya ang tawag kay Jesus Christ, Nazarene. Kasi taga Nazareth siya. Si Magdalene ganun din. Taga Magdala kasi siya. Yung barangay nila, yung baryo nila, Magdala ang pangalan. So lahat ng nakatira doon, mga Magdalene talaga. Hindi po ipilido yung Magdalene. Yun yung lugar kasi pinanggalingan niya. Pasigueño, Eric Pasigueño. Kasi taga Pasig eh. Diba? Yun lang naman niya, hindi ipilido yun. No? No? O sing Tondoeño. Hindi naman ipilido yung Tondoeño. Taga ron kasi siya. No? Butingeño, taga Buting. Hindi naman. No? Taga Daang Paa. Daang Paanyeño. Kasi marami nakakatawang pangalan sa Pilipinas ng mga streets eh. Kamyasinyeño. No? Yung Magdalene po, ibig sabihin taga Magdala kasi siya. Hindi yun ang ipilido ni Mary. Just for your information. Hindi po. Number 2. That Mary Magdalene was the woman described in John 8:1-12, caught in the very act of adultery and saved from stoning by Christ. Dito muna tayo, especially number 2. Maging sa pelikula, doon sa Passion of the Christ, si Mary Magdalene ang pinurtray doon. Wala pong sinabi sa Biblia na si Mary Magdalene yun. Pag balik rin yung Biblia, balik rin yung text pang paganyan, horizontal, vertical, hindi nyo mababasang si Mary Magdalene yun. Walang pangalang ibinigay. But according to popular tradition kasi ng tao, ginawan lang si Mary Magdalene yung babaeng yun. Wala pang binanggit. Wala. Even me, myself, matagal na akong Kristiyano, nung malaman ko na hindi si Mary Magdalene, oo nga naman, no? Minsan or kadalasan kasi we are just trying to believe na lang yung sinasabi ng iba eh. No? Kasi may trust naman tayo sa kanila eh. No? Eh kaso, mag-aaral din tayo maigi. Unless magagaya tayo sa kanila. They are claiming something na wala naman talaga sa Biblia. Especially this. Hindi po yung si Mary Magdalene. Hindi po. Ngayon pa man, dito muna tayo. Maraming dahilan kasi kung bakit na lamang yung prostitution, yung karumihan, na nadikit kay Mary Magdalene. Una po, dyan muna tayo, yung po kasi Magdala, yung lugar na yun, kilala talaga siya sa prostitution. Parang sa atin, di ba? Parang sa atin. Na pag sinabing ganitong lugar, iba na kaagad, red light district na kaagad. You know, na minsan hindi naman yun ang nangyayari doon, pero since nakilala siyang ganon, ang tingin ng lahat ganon. Pero ito pong Magdala talaga, kilala siya sa ganyang trade. Minsan na pag-usapan namin yan, yung pong prostitution, one of the eldest job ng mga tao nung araw. Hindi lamang babae, mga kapatid, kasi lagi na lang babae. Pag sinabing prostitute, babae ka agad eh. May mga lalaking prostitute din, meron. No, meron po. Pero nung araw kasi, kung kailangan nila ng sustenance, kailangan na ng financial support, maaaring walang asawa kasi walang sumusuporta, nagre-resort tuloy sila sa prostitution. They're selling their own body. At yung pong Magdala nakilala sa ganyan. But then again, hindi naman siguro lahat ng tao nakatira sa lugar na yon ay ganun pare-pareho. Of course not. Of course not. Pero tingnan po natin ngayon. Roman numeral number 3, Magdalene's pivotal moments in this scripture. At maaaring isa ito sa dahilan kung bakit lagi na lang kapag sinabing maruming babae, si Mary Magdalene kaagad ang pinatutungkulan. Number 1, Jesus freed her from the demonic bondage. So here, dito muna tayo. Napag-usapan natin last time, 7 demonyo ang pinalayas kay Mary Magdalene. Ngayon po, mga theologians, pinag-aaralan nila, kasi walang directly sinabi sa Biblia, ano yung naging bunga eh, nung 7 demons na nakatira kay Mary Magdalene. Anong ginagawa niya habang merong 7 demonyo na nakatira sa kanya? But definitely, she's very, very dirty, of course. In the sight of people, in the sight of the Lord. Kasi 7 demonyo ba naman? Isang demonyo pa lang, marumi ka na eh. Marami tayong mababasa sa Biblia, isang demonyo lang, sabi nga natin last time, ibinabato yung sarili doon sa apoy. Isang demonyo lang, nakukuba na sila. No? Yung mga infirmities, yung mga sakit.
Sa New Testament, maraming sakit, hindi siya physical lang eh. Spiritual in nature. Kaya nga po, pinag-aaralan natin tuwing umaga ngayon, yung prayer and fasting, yung intercession. Kasi po, may mga sakit po, demonic oppression. Demonic oppression, maaaring demonic in nature. Of course, hindi kuya, mga born again na tayo, mga Christian na tayo, siguro hindi na tayo mapopossess. Of course, yes, hindi na. Pero yung epekto ng gawa ng kalaban, mararanasan pa rin natin. Hindi na tayo mapopossess, siyempre, kasi ang Holy Spirit na nagpopossess sa atin. But still, katulad ni Peter nung araw, magagawa ng kalaban, saktan tayo. Magagawa niyang gawin pa rin yung mga bagay na magpapahirap sa atin. And especially, sa kaso po ni Mary Magdalene, hindi pa siya Kristano by that time. Hindi pa nga siya pinapalaya eh. So maaari, infirmity, according sa mga theologian, na ang bunga ng 7 demons, infirmity, sa katawan, maaari may sakit siya. Or yun nga, maaari, because of that 7 demons na nasa kanya, siya ay prostitute. Kasi ang bunga ng evil spirit eh, pag pinusa sa isang tao. Kasi nakita naman natin sa Genesis, di ba? Ano ba ginawa ng mga anghel na nagkatawang tao? Sumiping nga eh. They're lascivious. Yung flesh kaagad. Yung flesh kaagad ang pahihinain nila. No? Ganun din sa atin ngayon. Kaya, think about it. Kung meron tayong problema, meron tayong sakit, behavioral or attitude problem, think about it, maaaring demonic na yan. I'm not saying na ngayon merong demonyo nakaupo sa balikat mo. I mean, mamulat ang ating mga puso't isipan. Kasi we know kung saan ang balwarte ng kalaban, sinabi yan ni Pablo, they are here in the air. Nandyan lang sila. Ano tawag kay Satan? The prince, no, of the power of the air. Nandyan lang sila. No, nandyan lang sila around. Naghihintay. Ano sinabi again ng Biblia? Sabi ni Peter, para silang layon. Andyan lang paikot-ikot, humahanap ng way para masila tayo. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. Hindi sila nakakabasa ng puso't isip, yes. Pero yung mukha mo, yung kilos mo nababasa nila. Sabi mong hindi ka nalulungkot, umupo ka sa isang sulok, at yung mukha mo, parang hinihila pababa. Hindi ka ba mukhang malungkot nun? Pupuntahan ka ng kalaban, siyempre. Ang lungkot-lungkot ng buhay. Yan ba yung buhay Kristiyano? Ang buhay ng Kristiyano ay malungkot na tunay. Luloko-lokohin ka niya. No? Andyan lang kasi sila. Anywhere. Mga kapatid, laksa-laksang mga fallen angels ang nag-uusapan natin. Hindi po sila mabilang, napakarami. 1/3 ng mga anghel sa langit po yung pinag-uusapan natin. They will not even fit planet Earth. Narinig ko dadagdag ko lang, may mga mythology na naman, mga haka-haka patungkol sa mga angels. Ang isa raw sa balwarte ng mga anghel, especially ni Satan, Mars. Kung gusto mo makita sa ng trono ni Satanas, pumunta ka sa Mars. Nandun sila lahat. Kaya demonic daw. Yung mga wala naman, mga unbiblical, nagkalat yung mga ganyan. Anyway, pag meron po kayo na-encounter ng mga ganyang klase ng thoughts, huwag kayong mahiyang magtanong. Totoo ba kuyang, nasa Mars, yun ang trono ni Satanas? Plano ko pa naman pumunta doon someday. Magtanong kayo. Walang problema. Walang problema. So, demonic bondage. At nakita natin, yung klase ng kalagayan niya, ulitin ko po, wala naman siguro sa atin na bago naging born again nga, dating possessed ng demonyo, di ba? O, baka naman meron. Kasi magandang marinig natin yung kwento nyo. Maganda yan, ha? First-handedly, kukwento mo na dati kang inaalihan ng demonyo. No? Mukhang wala naman, ano? No? Mukhang demonyo lang siguro yung ugali. Nasisigawan ng asawa, ng kapitbahay, ng tao. So, marami sa Lord, wala naman. Si Mary Magdalene po, hindi lang isa, 7 demonyo ang pinalayas ng Panginoon sa kanya. Number 2, nang lumaya si Mary Magdalene, simple lang naman yung naging buhay niya. She supported Christ's ministry along with other women. Si Mary Magdalene po, napakaiksi ng kwento ng buhay. Hindi pinalawig. Si Paul kasi napakalawig, si Peter napakalawig, si John napakalawig, sila David, lahat ng yan napakalawig ng kwento eh. Si Mary Magdalene napakaiksi ng kwento niya sa Biblia. Pero makikita ninyo yung total makeover ng Panginoon sa buhay niya. From being possessed by 7 demons, nang palayain, ang next story, sumusuporta na siya sa ministry ng ating Lord. Yun ang patunay na talagang malaya na nga si Mary Magdalene. Dapat po kasi may patunay.
Mula nun, hindi na siya tinawag na marumi. Hindi na siya tinawag na impacta or demonyita. Hindi na. Pinalaya na siya. Tinawag na siyang follower or disciple of Christ. Yun ang tunay talaga ng pagbabago sa buhay. Nang palayain ng Lord, ang next story na maririnig mo, isa na siyang faithful servant of the Lord. Kanina pinag-uusapan natin, di ba? Faithfulness, walang masama. Samahan mo na rin siyempre ng commitment. Kasi kung faith ang pag-uusapan natin, lahat naman tayo may faith sa Lord eh. Then what? Then what? Yun ang tanong doon. Yes, you have faith. Sabi nga sa book of James, then what? Show it. Show it with your life. Kasi Mary Magdalene po, ganun talaga, kitang-kita natin yung total na from darkness to light. From being oppressed by demons, ginagamit ng mga demonyo, ginagamit na siya ng Lord sa next step pa lamang ng kanyang buhay. Sumusuporta po siya. Kaya na-imagine, ano? Kababaeng tao eh. Nung araw po, hindi madaling kumita. Especially nung araw, hindi madali sa isang babaeng kumita ng pera, mga kapatid. They are totally dependent sa mga lalaki. Even here, makikita niyo sa bansang ito, di ba, kapag dinivorce, kapag namatay ng asawa, ayan, nasa lansangan. Nanlilimos. Especially nowadays, nakita niyo ang daming nanlilimos na naman. Nung araw, puro blacks ang makikita mo. Ngayon, nakikita ko, hindi na. No? Hindi na. Mga Caucasian naman ang kulay. Dumarami sila ngayon, nakikita ko, nadadaanan ko sila, may mga batang kasama. Kawawa. No, kawawa. Pero look at Mary Magdalene, sa kabila ng lahat ng restrictions ng pagkilos, kasi po yung maging yung pagsama-sama, pakikihalubilo ng mga babae nung araw, hindi po pwede yun. Kaya nga, di ba, minsan mayroong pumasok ng babae, di nagtitipon ng Panginoon. Kasama yung mga Pharisee, kasama yung mga apostol, hindi ba, naglalunch sila, biglang may pumasok na babae, yung nga, biglang hinugasan ng oil, yung paa ng Panginoon, tapos pinunasan pa na ano silang lahat eh. No? Talagang galit na galit sila kasi hindi pwede, babaeng to No? Hindi tama para sa kanila yun, lapastangan ng dating. No? Mga kalalakihan dito, bakit ka biglang pumasok? Doon pa sa labas, paabutan ka lang namin ng pagkain dyan or what? Napakababa ng pagtingin. At yun mismong kalagayan ni Mary Magdalene sa lipunan mismo, and yet, she did not fail to support the ministry of the Lord. Ang point po, hindi tayo pwede magdahilan. Pasensya na po, hindi talaga ako makatulong sa gawain kasi po wala akong pera. You cannot say that. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Hindi. Wala tayong pwedeng idahilan para hindi makapag-serve sa Panginoon. Wala. Zero. Look at Mary Magdalene. Kung tayo mabubuhay ngayon sa setting ng panahon na yun, yung kultura nila, kultura natin ngayon, yung tradisyon nila, ganun din ngayon. Mga kapatid, yung mga babae po, nasa labas sila. Puro lalaki lang na narito. Ganun po kababa ang pagtingin nila ng araw sa mga babaihan. Kaya kawawa talaga. No wonder, sinabi ni Paul, ang tunay na reliyon, ganito, sabi ni James, ang tunay na reliyon, ganito, yung mga nag-aalaga ng mga widows, saka ng mga ulilang lubos. Kasi kawawa talaga. Kapag naiwan ng lalaki, kawawa. Pulubi ang kalalabasan, or worse, magiging prostitute. But then again, hindi po yan naging dahilan kay Mary Magdalene. Naging supporter pa siya, active supporter ng ministry ng ating Lord. At hindi lamang po yan, mga kapatid. Number 3, ang susunod na eksena, she was present at Christ's crucifixion. John 19:25, near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Doon mismo sa crucifixion, nandun si Mary Magdalene. Hindi po siya absent. Sino ang mga absent by that time? Mga apostol. Yung mga lalaking naturingan, sila ang mga nagtakbuhan na. Remember nung gabi sa Garden of Eden? Takbuhan! Yan Takbuhan sila. Kaya sa crucifixion, halos wala kang makikitang apostol. Takot lahat ang mga kalalakihan. Of course, andun yung iba. Si John nandun, kaya nga pinagkatiwala ni Jesus Christ, si Mother Mary kay John, di ba? Ina ang inyong anak, anak ang iyong ina. Pero the rest, kanya-kanyang takbo. Remember Peter? 3 times dininay ang Panginoon. Nagmura na nga siya yung pangatlong beses, di ba? Nag-curse. Kalalaking tao. All the benefits nung habang nasa mundo ang Panginoon, nasalo nila lahat eh. Salo lahat. Inner circle ng Lord yun. Pero sino ang nasa paanan ng krus by that time?
One of them was Mary Magdalene. Matapang na babae. Mga matatapang na women of faith. Hopefully ngayon po ganyan pa rin. Kapag kami mga lalaki, na bahagang buntot, nagtakbuhan, mga kababaihan, makita namin sa inyo yung tapang katulad sa nakita natin dito. Nasaan ang mga lalaking yan? No? Parang hindi mga lalaki, parang mga babae. No? Ipapakita nyo ngayong mga kababaihan yung power from the Lord. Amen. Na amen. Kung manghihina kami, kayo, manatili kayong malakas. Kasi biblical siya. Amen po. Biblical siya, mga kapatid. Nandun siya. Dumating pa yung time nung kausap ni Pilate sa Jesus Christ. Nandun din sila, kaya narinig niya yung mga pinag-uusapan eh. Alam ni Mary Magdalene, ng mga kababaihan. Sila yung laging nandoon. Kung nandito ang Panginoon sa area na ito, nandun sila. Pagpunta doon, nandun sila. Nag-iiyakan. Nag-iiyakan, nakikinig. They're hoping until that moment in time na ang Panginoon mapalaya. Sino mag-hope ng gano'n? Alam natin, ang sabi ng Panginoon, ito nga yung dahilan kung bakit ako narito, para mamatay para sa inyo. But there and then, of course, kung nandoon ka, hindi ka sisigaw na ipako sa krus. Ang sabi ng Panginoon, kaya nga siya pumarito para mamatay for us. Ipako sa krus! Siyempre, hindi may sisigaw yun. Ang hope mo pa rin, sana hipuin ng Lord si Pilate, palayain ng Lord or what? Napaka-hopeful ng mga babae. They were crying at very hopeful. Yung support talaga. Malaking bagay nandun yung present. Yung present sila, yung presence lang nila, malaking suporta na yun sa Lord. Di ba maging sa atin? Maging sa atin ganun man. Kunyari, wala naman talaga may tutulong yung kapatid. Pero yung mere presence niya, malaking tulong na yun para sa atin. Sa bawat isa sa atin, kung meron tayong problema, let's say financially, hindi makatulong. Of course, the most that we can do is pray. No? I-petition natin sa Panginoon. That's very, very good. Pero kung besides that, wala na, at least yung mere presence, bukod sa prayer, sa fasting, sa petition, at least yung mere presence niya is more than enough. Kaya nga ibang nalulumbay, di ba? Ang gusto lang nila, merong someone na makikinig sa kanila O sige na, nalulupot ako, punta ka rito, kaya naman manahimik ka lang ako lang magkukwento Magkapagkwento lang siya, makapag-unload, okay na yun. Ngayon itong mga babaeng ito, ganun sila. Yung mere presence nila is enough to show the support sa ating Lord. Ganun po kamighty ang mga babaeng ito, kasama si Mary Magdalene. Number 4. So Jesus died. At siya po ay inilibing. Mary Magdalene was present when Christ's body was laid in a tomb. Binantayan niya talaga yung bangkay ng ating Panginoon. Matthew 27:61. Mary Magdalene and the other Mary. Marami kasing Mary. Kaya dapat may Magdalene. Lilinawin mo sinong Mary ba yung pinag-uusapan natin. Nalilito na ako talaga Mary Magdalene. And the other Mary were sitting there opposite the tomb. Kasi si Nicodemus, pati si Joseph of Arimathea, especially si Joseph, siya yung humingi sa katawan ng Panginoon kasi mayaman siya. Dito pumapasok ang mga mayayaman. Use your treasure for the Lord, for the ministry. Sinabi ni Paul yan sa Thessalonians. So, kayong mga mayayaman, tulungan niyo yung mga mahihirap. Kayong mga mahihirap, especially mga tamad, huwag kayong kumain. Kasi maraming mahirap kasi tamad That's true. Maraming mayaman kasi nagnanakaw, pero hindi lahat. Marami straight, yumaman kasi pinagpala ng Panginoon. Ganun din po sa mga mahihirap. Maraming mahirap, tamad kasi. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong kumain. Maraming mahirap, masipag. Marami namang mahirap, tamad kasi kaya mahirap. Okay? So nandun siya. Yung dalawa, iyak na naman sila kasi pinapasok na yung katawan ng Panginoon doon sa tomb ni Joseph of Arimathea. Nandun pa rin si Mary Magdalene. Binabantayan. Ang reason lang naman kung bakit, gusto niya malaman yung exact spot kung saan naroon ang katawan ng Panginoon. Kasi babalikan niya Lilinisin nila. After a while kasi binapalitan ng benda, nilalagyan ng spices, sa mga, mga pabango, yung katawan. Inalam. Oo, inalam nila. Ando ba si Peter? Nagkaroon ba ng ganong concern si Peter by the time, si Tomas? Nagtatago nga sila nagtatago Pero itong mga babaeng ito, napaka-bold. Sinundan talaga. O anong number ba yung kuweba? Inalam talaga nila. Nandoon po si Mary Magdalene. Mula nung buhay ang Panginoon hanggang sa mamatay, hanggang sa ilibing, nandun siya present. Hindi ba yung tipong patay na yan, hayaan mo na yan, tara. Hindi niya naman malalaman naman yung gagawin natin after a while. No way.
Tayo nga, nalaman natin yung ginawa ni Mary Magdalene because nasulat siya. Nasulat siya. So, naroon siya hanggang sa paglilibing sa ating Lord. At number 5, of course, she was the first to discover the open tomb. Binalikan nga kasi nakita niya kung saan ang eksaktong spot nilibing. So, Sunday ng umaga, no? Bumalik siya kasi tamang-tama na yun. Baka kasi yung bango, yung pagkakalinis kay Jesus Christ ng Friday, baka, off na. So, kailangan pumunta na siya ng Sunday na umaga to clean it again, the body. Linisin, pagpapakita ng respect. Ito nga, no? Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. Siya mismo nakita niya, bukas yung tomb. And I think we know the story. Hindi naman yung tipong parang tinaparang na ng bato o yero lang na gano'n, nilagyan ng gulong. Hindi Hindi naman gano'n lang yung pinantapal dun sa butas. Malaking bato din na iginugulong. Hindi lamang yon. Di ba lang natin may seal yun ng Rome. May seal ng boss nila by that time. Walang pwedeng mag-break dun sa seal. Kasi nga alam natin, maraming kumalat na kwento-kwento na nakarating kay Herod, nakarating sa mga Roman by that time, na nabalitaan na po namin yung kwento-kwento ng mga apostol na yan na nakawin, na mabubuhay daw muli mula sa bangkay yung Jesus na yan. Pero hindi kami naniniwala, malamang gagawa sila ng mga hocus-pocus for us to believe na nabuhay nga magmuli. Kaya ang ginawa, di ba, meron 2 soldiers na pinabantay doon. Hindi lamang yon, nilagyan ng batong napakalaki at merong seal. Hindi mo pwedeng i-break yung seal na yon. Ang magbe-break nun, patay. Pero nung puntahan nga ni Mary Magdalene, nakabukas yung tomb. Tanggal yung bato. Siya ang unang nakakita. And di ba ang kwento dyan, kung babasahin ninyo, takbo siya pabalik sa mga apostol, yung mga nagtatago. Pinuntahan yung mga nagtatago, kinuwento niya. At hindi ba pumunta rin sila Peter? What? Punta silang ganyan. No? Wala nga ang Panginoon. Wala ang Panginoon. Si Mary Magdalene ang unang nakakita, siya ang nag-report sa nangyari. At ang sabi rito, bago pa nagbukang liwayway it was still dark. Nakita niyo yung ikaw ba yung sa kaiiyak mo? Yung iba hindi matulog sa kaiiyak sa kalungkutan Maaring puyat na puyat pa tong babaeng ito. Madilim pa, lumakad na siya. Kasi may mga timing din ng mga babae ng araw, hindi ka pwedeng kung anong oras mo gusto lumaboy, makakalaboy ka. Hindi, may oras din. Halimbawa, bakit tanghalin tapat umiigib yung babaeng Samaritana? Yung kasi yung time na walang tao. They cannot mingle with the male sa mga kalalakihan. Makipag-smile lang silang ganyan, iisipin na marumi sila kasi Saka bawal yon, bawal. May sariling timing. Kaya ang ginawa ni Mary Magdalene habang tulog pa ang lahat, talagang maagang-maaga pumunta siya para linisin ang katawan ng ating Panginoon. Yung nga lang, ayan, bukas yung tomb. And of course, ang next scene, number 6, she was the first to encounter the risen Lord. Nakita niyo yung yung kabuuan ni Jesus Christ nakita ni Mary Magdalene. From being the Lord, being the Savior, being the Lord, being crucified, being buried, and now, this time, nakita niyang buhay magmuli ang ating Panginoon. Siya ang unang nakakita. John 20:15 and 16. Jesus said to her, kasi nalulungkot na siya Di ba ang kwento dyan, kung babasahin ninyo, merong 2 angel na nakaupo sa paanan sa kasaulunan nung pinaghigaan ng ating Panginoon. Di ba? Kaya ang sabi ng mga angels, ano iniiyak-iyak mo dyan? Di ba? Maya-maya, merong pumasok na pangatlo. Dito hindi ko maiwasang isipin na ito yung Trinity to be honest. Pero pinipigilan ko sarili ko Kasi si Abraham ganyan din na eksena Yung 3 angels. And yet kapag kinausap ni Abraham yung angels, isa lang ang kausap niya. No, isa lang. Dito ganun din. Meron 2 angels sa ulo saka sa paanan. And then another one came. At ang sabi nga dito sa babasahin nating verse, Jesus said to her, "Woman." Nakita niyo yung term na ginamit niya, woman. Kasi of course risen Lord na ito Parang si Mother Mary, 'di ba hindi ka gaspangan ng sabi ng Panginoon, babae, bakit mo ako pinangungunahan sa dapat kong gawin? Kasi 'di ba yung kasalan sa Canaan, yung first ever kasalan na dinalo ng Panginoon na nagpakita siya ng power, turning water into wine. 'Di ba si Mother Mary, kasi kamag-anakan niya ikinasal no? Wala nang table wine. Diba ngayon sinasabi sa Panginoon? Ano sinabi ng Panginoon? Babae,
Bakit mo ako pinapangunahan? Dapat mong gawin. Hindi kagaspangan yun. Nang tawagin ni Jesus Christ ang kanyang nanay na babae, hindi po yung kagaspangan. Ipinakikita lang niya doon, He is the Lord. It is Him who created Mother Mary. And this time, He is the one who created Mary Magdalene. Hindi po kagaspangan. Minsan yung mga lalaki, tinatawag na babae ng yung mga asawa, no? May babae, naglaba ka na ba? Sabi naman ng babae, kung laban ko yung mukha mo, sige na nga, ako na nga maglalaba. Nagtatanong lang eh. Nagtatanong lang eh. Diba? Pero in a way kasi, may sweetness dun eh, no? Sinabi mong, uy, babae. Depende siguro sa pagkakasabi. Uy, babae, naglaba ka na ba? Diba? Pero for me, merong sweetness dun eh. Ay, babae, halika nga dito. Diba? Merong sweetness dun. Parang, you know, lalaki ako, babae ka. Parang ganun eh, no? Parang ganun siya. Ayan. So, nagtanong ang Lord, no? Bakit ka umiiyak? Sino ba hinahanap mo? Kasi Mary Magdalene, ang sulyapan niya, siguro punong-puno man ng luha or what. Sabi niya, supposing him to be the gardener, she said to him, Sir, if you have carried him away, all along kasi yun ang laman ng puso ni Mary Magdalene, may kumuha sa katawan ng Panginoon. Tell me where you have laid him, and I will take him away. Nakita niyo yung resolve? Yung resolve mismo ni Mary Magdalene, kukunin ko po siya. Walang mumkin eh. Walang request ko po sana kukunin ko siya kung okay lang sa inyo. Di, sinabi niya kung saan po ninyo nilagay, kukunin ko po. Kukunin ko siya. So tell me kung saan niyo siya inilagay. Then verse 16, kasi makikita niyo yung resolve, yung faith ni Mary Magdalene sa simpleng pag-uusap na yon. Verse 16, then Jesus said to her, Mary. Hindi na babae, by name. Alam natin yung kahalagahan ng tinatawag kasi yung pangalan. May closeness kasi doon. Nang tawagin tayo ng Panginoon, by name, mga kapatid. By name. Hindi, psst. Hindi ganun. Pogi. Uy, pogi. Hindi Uy, ganda. Hindi rin. Kwan. Hindi rin. Hindi. Nang tawagin tayo ng Panginoon, by name. No? Kung Islaw ang pangalan mo, Islaw talaga. Islaw. No? By name. Dito ginamit ng Panginoon, Mary. No? Kasi enough, nakita ng Panginoon yung tunay na pag-ibig ni Mary sa kanya. So, she turned and said to him in Hebrew, Rabboni, nabuksan yung mata ni Mary Magdalene, which means teacher. Sobrang love po ni Mary Magdalene ng ating Lord. No wonder, maraming chismis. Maraming chismis na kumakalat noon at sa mga susunod na mga panahon. So, mag-iingat din po tayo. Do not judge. Do not judge. What is the next sin? Sa sobrang love ni Mary Magdalene, makikita natin yung kanyang unfathomable love for the Lord. John 20:17a. Edi, lumingon si Mary Magdalene na ganyan, Rabboni! Siyempre, tumakbo siya. Sobrang saya niya. At talaga naman, kumapit na, kapit tuko sa ating Lord. Para ba yung tipong, ayoko nang mawala ka muli sa aking buhay? Di ba kapag mahal mo ang isang tao, talagang kapit tuko ka eh. No, dito ka lang. I don't want to miss a thing. Ayoko nga matulog eh. Kasi mamimiss kita. Ganun ang tao, di ba? Yung sweetness ng tao. Ganun po si Mary Magdalene. Kaya ang sabi ng Panginoon, stop clinging to me. Kasi talagang nakakling si Mary Magdalene eh. No, Rabboni. For I have not yet ascended to the Father. Hindi po kasi ito yung touch lang. Kasi, di ba, nung araw ang kwento sa atin, at hindi po, ni Mary Magdalene ng Panginoon, at sabi ng Panginoon, no limit anghere, or touch me not. Hindi po, cling yun, talagang nagkapit na siya sa braso ng ating Panginoon, ayaw nang bumitaw. Kumbaga, Lord, hindi ka na muling mawawala sa buhay ko. Hindi na ako lalayo sa iyo. Ganun ka-love ni Mary Magdalene ng ating Lord. Kapit tuko sa ating Lord. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa ngayon ang panahon for you to be with me forever. Not yet. Not yet. So, stop clinging to me. Kasi may plano pa ang Panginoon eh. May plano pa siya. Saka hindi pa yung time na forever makakasama na lang ang Panginoon. Hindi pa yun. Marami pa kasi mga planuhin, hakbangin ng ating Panginoon. Yun po ang reason kung bakit sinabi niya, stop clinging to me. Sa sobrang love ni Mary Magdalene, ayaw na niyang bumitaw sa ating Panginoon. And of course, dito tayo sa last part nito, the revelation of the Son of Man and the Son of God. Maraming nagtatanong, nagko-question nang mabasa nila itong sinabi ng Panginoon. Lalo nilang kinwestiyon ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. John 20:17b. Nasabi niya, stop clinging to me.
But go to my brethren and say to them, I ascend to my Father and your Father, and my God and your God. Ito ngayon, yung pinangahawakan ng mga taong hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Kita mo? Kung Diyos si Jesus, bakit may Diyos siya? Malinaw na malinaw sa John 20:17b. My God and your God. Merong Diyos si Jesus. So, hindi siya Diyos. Siya ay tao lang. Kung babasahin mo siya, nang ganun-ganun na lang, you will think, oh nga, regardless ng lahat ng sinabi niya, I am, me and the Father are one, before Abraham was, I am. Pag nabasa mo, nga naman, bakit ganun? May Diyos pala siya eh. So, hindi siya Diyos. So, what's the mystery with this? Pero isa na napansin ko kay Mary Magdalene, hindi na nga siya nagulat eh. Hindi man na siya nagulat. Ha? May Diyos ka? No. Ngayon, in order na maintindihan natin sinabi ng Panginoon, we must go to Hebrews 1:8 and 9. Ito pong Hebrews 1:8 and 9, kinote lamang yan directly from book of Psalms. No? Ang sabi dyan, but of the Son, ang pinag-uusapan big is the Lord Jesus Christ, but of Jesus Christ, He says, your throne, O God, is forever and ever. And the righteous scepter is the scepter of His kingdom. Yung pong anak ang pinag-uusapan, and that is the Lord Jesus Christ. Ang binanggit dito, your throne, O God. As of the Son, your throne, O God. And verse 9, ito maraming nalilito. Patungkol pa rin sa Son, you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, anointed you with the oil of gladness above your companions. Marami pong nalilito sa verse na yan. Especially sa mga hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos, or nalilito doon sa mga naniniwalang si Jesus ay maliit na Diyos lang. Alam ko meron tayong dating kasapi sa mga ganyang relihiyon. Isa po yan sa paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses, that Jesus Christ is a small God. Iba yung mighty God, iba yung almighty God. Pinaglalaruan nila yung salita. Pero malinaw po si binasa natin. The Son is God, and the Father is God. We are talking about one God here. Iisang Diyos ang pinag-uusapan natin. You know why? Ang Biblia nagsabi, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Tapos bilang sinabi dito, God, your God, naging dalawa. Of course, wala na sa kaisipan natin yan kasi nga ang unang rule, Deuteronomy, isa lang ang Diyos. So here, makikita po natin the doctrine of the Holy Trinity. Marami pong pruweba sa Biblia sa existence ng Holy Trinity. We are Trinitarians. Jesus is God. Hindi lamang yun. Ang Lord kasi mahilig siyang i-glorify ang sarili niya eh. Ama, luwalhatian mo iyong pangalan. Biglang sumagot ang langit, niluwalhati ko na at minulwalhati ko pa. God is even glorifying Himself. Meron pa bang ibang perfect glorification sa Diyos kundi yung glory na mismo nanggagaling sa Kanya? Of course. Meron pa bang most perfect praise and worship kaysa sa Diyos? Siya mismo ang magpa-praise and worship sa Kanyang sarili? Of course not. Yun ang perfect. Yung ginagawa natin, of course. That's good. Pero the perfect glorification will come from God Himself. That is perfect. And always remember, bago pa nilikha mga angels, bago pa nilikha mga taong nag-glorify sa Kanya, God existed alone. And yet He is not, He is one, and yet He is not alone. He glorifies Himself through the eternal fellowship of the Holy Trinity. God is self-sufficient. God is self-sufficient. Kung meron kayong question pa sa binasa natin, then dumalo kayo sa mga pag-aaral. Okay? Definitely, wala nang ibang Diyos, isa lang ang Diyos. So yung sinabi dyan, it's talking about God the Son and God the Father. And they are both part of the Holy Trinity. Okay? Conclusion po, bumalik tayo kay Mary Magdalene. Ipakita natin ngayon sa ating mga sarili, ano yung mare-reflect natin sa naging buhay ni Mary Magdalene. Conclusion number 1.
No matter how dark our past is, Jesus can set us free. Nasabi nga natin, di ba, lagi sinasabi sa Biblia, ang Panginoon hindi siya nagkikip ng listahan ng mga maling nagawa natin. Walang listahan ng Panginoon na kung saan nakalista lahat yung kasalanang nagawa natin against Him. Wala. Wala pong listahan ganun ng Panginoon. Sabi ni David, Lord, if you keep list, kung nagtatabi ka ng listahan ng lahat ng kasalanang ginagawa ko, hindi na ako kailanman makakatayo sa inyong harapan. Kasi pero yung listahan na yan, it will keep on going and going hanggat ako'y nabubuhay. I will commit sin every day. Pero maraming salamat, Lord. What I did yesterday, it's gone. Especially kung tayo po ay nag-pray, humingi ng tawad sa Kanya. May pag-asa po ang bawat isa atin, mga kapatid. It's not because we are born again here, mga Kristiyano, hindi na tayo magkakasala. We will sin. We will commit sin. Pero maraming salamat sa Panginoon, walang listahan. Number 2, no matter how people sees you, Jesus will look at you with love and compassion. Ang kapwa-tao kasi mahilig magbabae ng uri. Nanguuri kasi ang tao eh. Ang Panginoon hindi. Come as you are, then I will change you, sabi ng Panginoon. Look at Mary Magdalene. Sino bang bumago sa kanya? Sarili niya? Yung mga Pharisee? Yung sistema ng mundo ba? Of course not. It is the Lord Himself. So maging tayo, mga kapatid, no? 7 demonyo man ang nasa atin ng araw, we are freed by our Lord. And number 3, katulad po ni Mary Magdalene, lagi siya nakadikit. Kung saan naroon ang Panginoon, nandun siya. Mapabuhay mo ng Panginoon, mapapatay, nandun ang ating kapatid, hindi siya nawawala. Draw near to God and He will draw near to you. Hindi madaling lumimot si Mary Magdalene because of her love sa ating Panginoon. Kahit bangkay, pinapakitaan niya ng pagmamahal. Bangkay na yun, ha? Nabubulok na nga kung tutusin after 3 days. Pero still, andun yung love ni Mary Magdalene sa ating Lord. And number 4, serve the Lord with all your heart, soul, and strength. Nakita ko rin po yan sa buhay ni Mary Magdalene. Hindi naman sinabi sa Biblia mayaman siya eh. Hindi naman sinabi sa Biblia napakatalino ng babaeng ito. Marumi nga siya eh. To the point na 7 demonyo yung pinalaya sa kanya. And yet, look at her. Mightily nakapag-serve sa ministry, nakapag-support sa ministry ng ating Lord. And number 5, panghuli, do not grow weary in doing what is good, because in due time, you will reap the harvest of glory from the Lord. Look at Mary Magdalene. Hindi siya nang hinawa. Hindi ba yung tipong, ayan, patay na eh. Of course not. Hindi na, nag-disband na nga yung grupo, nagtakasan na nga yung mga apostol. Balik na lang kaya ako sa dati kong trabaho or what. Kasi mga apostol, ganun sila eh. Ganun sila bumalik sa pagiging fishers of fish. It's so easy for them na yung bang 3.5 years na pinamalagi ng Panginoon, nung siya'y mamatay, balik ka agad sa dating gawe. Pero si Mary Magdalene, naghintay siya for 3 days. Maraming nagsasabi, out of her simplicity sa kanyang faith, by that time, punong-puno lang siya ng love, punong-puno siya ng kalungkutan, compassion sa ating Panginoon, kaya pumunta siya dun sa tomb. Kaya nga nagulat pa siya eh. Di ba sinabi na naman ng Panginoon, after 3 days, babangon siya magmuli eh. Pero sa kalagitnaan kasi ng kalungkutan, di ba maraming pangako ang Panginoon, nalilimutan ng tao eh. Kapag nasa kalagitnaan na matinding problema ang tao, even though ang dami natin pinag-aralan, di ba nakakalimot? Iyak pa rin na iyak. Kaya you have to remind, bakit naman nalulungkot yan? Kasi may problema ako. No? Normal sa tao yun. Kasi sa dinami-dami ng pangako ng Panginoon, kapag nasa kalagitnaan siya ng problema, nakakalimutan. By that time, si Mary Magdalene, nagulat pa siya na makita ang Panginoon. Pero, regardless of that, ang mahalaga, naroon siya mismo. Hindi siya naging absent. Sa lahat ng mga mahalagang point, no, na naging buhay, kamatayan, muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At for me, yung makita niyang buhay ang Panginoon, that is more than enough on this planet for her na magpatuloy mightily sa gawain. Sa simula po ng Book of Acts panghuli, hindi na po natin halos mababasa ang pangalan ni Mary Magdalene. She vanished. Pero maraming nagsasabi, maaaring kasama si Mary Magdalene doon sa 500. Doon sa 500 na nakakita sa ascension ng ating Panginoon, at maaaring kasama rin si Mary Magdalene doon sa araw ng Pentecostes, nung bumaba ang Holy Spirit. Pero by name, hindi na po nasabi. Maraming nagsasabi, part na lamang ng Christian traditions sa mga kila Josephus, doon sa mga biblical writers or historians, na afterwards, yumaon sila, nag-evangelize,
Nakanya-kanya kasi sila yung mga apostol, nagiwahiwalay sila. Pero this time, hindi po sila nagiwahiwalay sa takot, nagiwahiwalay sila with courage para ibahagi ang gospel till the end of the earth. Me, myself, I believe in my heart, kung hindi man siya namatay after that, nung eksenang ito na binasa natin, she became really, really a powerful minister for the Lord. Nagpatuloy silang lahat till the end of time, till the end of their life, upang pagsilbihan ng ating Panginoon. Kaya kung nagawa po yan ni Mary Magdalene, mga kapatid, we can do it too. Pero kinakailangan natin yung klase ng faith, klase ng commitment, klase ng courage na meron si Mary Magdalene. And with God, all things are possible. Nothing is really too difficult for Him. All we have to do, sabi nga natin last time, just say yes to the Lord.